Pag-uusapan natin dito ang napakagandang panalo. Unang panalo nila kay Soto sa Japan B-League. Grabe po ang nilaro ni Kai. Binutatapan niya ang 2 times NBA champion. Pinabagsak yung tumulak sa kanya. Halika kaibigan, panorin po natin. So eto na, napakagandang laban po ni Kai Soto ngayong araw. Eto, kalaban niya 4-0 na team before ang game na ito. Nandito ang 2 times NBA champion yung nakashoot kaibigan. So eto, bumawi si Kai, 200 jump. Tingnan natin yung replay. Napakagandang laban nito kaibigan. Isipin po ninyo, panalo nila Kai Soto to. Unang panalo. Napakatamis ng tagumpay na ito. So eto, tingnan natin, napakaganda po na nilaro ni Kai. Kita natin, ang ganda ng galawan niya ron. Kita natin mga kaibigan, mabilis, maganda ang ikot, maganda yung tira, solid. So eto, tingnan natin yung gagawin ni Kai. Nabutatan niya rito ang 2 times NBA champion na si Makadu na naglaro sa Golden State at naglaro rin po sa Philadelphia. So yun, makikita natin ang block ni Kai. So eto, isa pang NBA player ng kalaban. Mga kaibigan, sinubukang atakin ni Kai. Sayang hindi ito pumasok, medyo malakas ng konti. So tingnan natin yung gagawin dito ni Kai. Rumibo ng isang kamay lang. Yun, na-foul si Kai, free throw ni Kai. Sayang hindi pumasok mga kaibigan. Sana mas marami siya nagawa. Pero solid na solid talaga ang pinakita niya. Lalo sa late game mga kaibigan. Sa clutch, pinasahan niya rito si Suarez. Yun nga lang, hindi na ipasok ni Suarez. May mga sisikay, yun nga lang talaga hindi converted nung kanyang mga teammates. So ito, foul dito si Kai. Ang kabakbakan niya dyan ay naturalized player din ng Japan. So ito, tingnan natin Makadu kung anong mangyayari dito. 2 points sana to kay Makadu. Ang ginawa ni Kai, tinapik niya palabas. Pwede po yan under FIBA rules. Pero sa NBA, hindi. So tinulak si Kai sa likod nung naka-headband. So after nyan, siguro yun yung dahilan kung bakit siya tinamaan dito o nabigyan dito. Kasi nasa air si Kai, tinulak siya sa likod, hindi siya binigyan ng foul. So ito, tingnan natin yung replay. Tagal niyan bago nakabangon. So eto, halftime, makikita natin yung score. Ang taas ng pasa, no problem, nakuha ulit ni Kai. Ganda naman sana nun kung talaga na-convert. Pero maganda pa rin kasi naipasok at si Kai po yung nakakuha na rebound. So 3 points sa pambato natin. Nice one. So ito, another perimeter shot dun sa nagsasabi na hindi kayang gumawa ni Kai Soto ng walang Kawamura. Tingnan nyo naman mga kaibigan. Mas marami pang halos siya nagagawa rito dito sa Koshigaya. Pero hindi ko sinasabi na ayokong kakampi yung score. Gusto ko, pero gusto kong malaman nyo na kaya ni Kai umiscore ng walang Kawamura. So ito mga kaibigan, makikita natin perimeter kay Kai, and then eto, hustle. So ito, clutch to mga kaibigan anong tawag dito? 3:50 na lang ang oras. So free throw to kay Kai. Clutch free throw, pumasok. Dalawang pasok to kay Kai. Napapadasal na nga lang yung yung mga nanonood. Kasi unang panalo to, clutch rebound kay Kai doon. So tingnan pa natin mangyayari dito. Iniwasan ni Kai pero hindi pa naka-establish ang kalaban, pero offensive foul. Ang dami na walang puntos dito kay Kai mga kaibigan. Sayang talaga yon. Sayang yun mga kaibigan. Ano sa tingin nyo? Kasi patabing si Kai, hindi niya naman tinumbok, nilagan niya. Hindi pa naka-establish masyado yung national starter na ng Australia na si Nick Kay. Ito score natin, 88-81, nabubulol ako, kinabahan talaga ako, sobrang kinabahan ako kaibigan. Abutin ako nila kayang panalo. Lagi nandito si Kai sa top 3 player sa game. Dito mga kaibigan, makikita natin. Dapat si Kai ang best player dito, kahit mas mataas sa kanya ng 2 points si LJ Pick. Kasi si Kai, double-double yung isa walang rebound. 22 points, 10 rebound, 1 assist. Tingnan pa natin, 9 out of 17. Mahigit 50% sa field si Kai. So tingnan natin mga kaibigan yung stats ni Kai kasi hindi ko natandaan. Ano pa yung meron si Kai dito? Ay, meron si Kai ditong steal. 2 lang yung foul niya, 2 yung steal. At eto, 3 lang yung turnovers.